Sa mansyon ng mga Lu ay mayroong napakaingay na handaan para sa kasal. Iyon ay ang handaan sa kasal ng pinakamayamang tao sa South City noong panahong iyon, si Luding, na ikinasal sa isang babaeng si Sukeni, isang magandang dalaga na nakasuot ng puting wedding gown. Hawak ang baso ng alak at sumisipsip, nagulat siya sa isang yakap mula sa likuran, walang iba kundi ang ating bida, si Lu Nitsuin, na gustong dalhin siya palayo rito. Habang mahigpit siyang yakap sa kanyang mga bisig, sinabi niya, ngunit tinulak siya nito palayo at sinabing malapit na si Luding, tumakas na siya, ngunit pinigilan siya nito, ano ba ako sa iyo? Naguguluhan, tinanong niya, ano? Kinailangan mo akong pakasalan muna, hindi ba? Pagkatapos sabihin iyon, lumapit siya at hinalikan siya. Si Luding ay dahan-dahang lumapit na may baril sa kamay. Napansin din ni Nitsuin ang kakaiba sa loob ng silid at kinuha rin ang kanyang baril. Nagtutukan ng baril ang dalawang lalaki sa pamamagitan ng pinto. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Balikan natin ang 3 buwan bago nito, sa mansyon ng mga Lu, bumaba mula sa sasakyan ang isang magandang dalaga, tinatawag na Binibining Su. Tinitingnan ang mansyon sa harap niya, lihim siyang nag-iisip, Lu Nitsuin, handa na ba siyang tanggapin ang paghihiganti niya? Si Nitsuin naman ay kasama si Zhang Kai sa sandaling iyon, pinupunasan ang dugo sa kanyang kamay habang nag-uusap tungkol sa isang kaso. Bumaba siya sa hagdan at nakita ang isang napakagandang babae na nakatayo at tinitingnan ang lahat sa paligid, na ikinagulat niya. Ang larawan ng babaeng minsan niyang minahal at pinakasalan ay lumitaw sa kanyang isip. Nagkatinginan ang dalawa at si Nitsuin ay emosyonal na nagsabi, matagal na kitang hinahanap. Bakit siya nagpakita rito? Napakadelikado, hahanap ako ng paraan para paalisin ka. Ngunit sinabi lang ni Binibining Su na nagkamali siya ng tao at sinampal pa siya nito upang matauhan. Sa kasalukuyan, siya ang tiyahin niyang pangatlo at dumating si Luding sa tamang oras upang palayasin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos magpalit ng damit, pumunta siya sa silid ni Luding na tumingin sa kanya at pinuri siya na kamukhang kamukha. Iyon ay ang babaeng sumayaw kasama ko, si Gumansi, ngunit sayang, hindi ikaw iyon. Pagkatapos ay minasahe niya ang balikat nito, napansin niya si Nitsuin na nakatayo sa pinto kaya nagkunwari siyang hahalikan si Luding. Pumasok siya at nakipag-usap sa kanyang ama na unang nagpakilala sa kanilang dalawa. Hindi siya nakinig sa sinabi ng kanyang ama, nakatutok lang siya kay Binibining Su. Sinabi ng kanyang ama na salinan niya ng tsaa ang kanyang pangatlong tiyahin dahil magiging pamilya na sila. Ibinigay ni Nitsuin ang tasa ng tsaa at lihim na nag-iisip. Aalamin niya kung sino ang salarin, hahanap siya ng paraan para paalisin siya upang hindi siya mapahama. Ngumiti naman si Binibining Su, ngunit nagplano na siyang gamitin si Luding para maghiganti. Kaya pala si Gumanking siya, na sa taong iyon ay nasaksihan ang pagpatay niya sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Kaya ginamit niya ang pagkakakilanlan na ito upang bumalik at maghiganti. 2 taon na ang nakalipas sa pamilya Chen, sina Gumanking at Lu Nitsuin ay ikinasal. Ngunit noong gabing iyon ay kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ito. Ngunit nabigo siya. Tumakas siya ngunit bitbit pa rin ang puot sa kanyang puso. Si Zhang Rong, ang pangalawang asawa ng pamilya Lu, ay pumasok kasama si Luxiandu. Pagdating, naging mayabang siya, ang bagong manugang na babae. Hindi man lang ako inanyayahan na uminom ng tsaa, ngunit inanyayahan pa akong uminom ng tsaa. Ito ay hindi tama. Hindi siya nakipagtalo sa kanya, tumayo siya at ibinigay sa kanya ang upuan at nagbuhos ng tsaa para sa kanya. Ngunit gumawa pa rin siya ng masamang plano. Sinasadyang ibinagsak ang tasa ng tsaa upang sisihin si Manking. Nakita ang basag na tasa ng tsaa. Kusa siyang niyakap ni Nitsuin. Nagkatinginan ang dalawa ng may pag-aalinlangan at nagbitiw. Patuloy pa rin ang paninisi ni Zhang Rong sa kanya. Inakala niyang ang kanyang pamilya ay isang marangal na angkan at ang ginawa ni Manking ay sumira sa panuntunan. Nagalit si Luding sa narinig. Sinenyasan niya si Manking na nakatayo, na balak sanang pulutin ang mga basag na piraso at sinisi si Zhang Rong. Anong karapatan niya na magtakda ng mga panuntunan sa bahay na ito? Kinabukasan, namili sila ng damit. Pagbaba pa lang ng kotse, inalok na si Nitsuin ng isang nagtitinda. Dahil sa habag, binili niya ang lahat. Ngunit tila may masamang balak ang nagtitinda. Narinig niya ang sigaw ni Manking sa fitting room at tumakbo siya papasok. Natatakot lang pala siya sa insekto. Ngunit nang aalis na sana siya, napansin niyang nakakandado ang pinto. Hiniling naman ni Manking na i-zipper niya ang kanyang damit habang hinahatak ni Nitsuin ang zipper pataas para sa kanya. Bigla niyang tinakpan ang bibig nito dahil gusto pala nitong sumigaw para ipaalam sa matanda. Sa oras na iyon, pagkamalan siyang pervert, ngunit tama ang lahat ayon sa kanyang hinala. Binalaan siya ni Nitsuin na kung gusto niyang mabuhay ng tahimik bilang Binibining Su, mas makakabuti kung huwag kang gagawa ng anuman. Walang nagawa kundi buksan niya ang pinto para makalabas siya. Paglabas pa lang niya ng tindahan, tinutukan sila ng baril ang nagtitinda kanina. Mabilis siyang pinatay ni Nitsuin. Mayroon pa ring mga kasama nito. Kaya nagsimula ang pamamaril. Nakita ni Manking ang isang baril na nahulog. Pinulot niya ito at itinutok kay Nitsuin. Nagulat siya sa pagtingin nito. Pinindot niya ang gatilyo. Lumabas na binaril niya ang taong nasa likuran. Pag-uwi, dumiretso siya sa kwarto at tinutukan siya ng baril sa ulo. Tumayo siya ng walang takot. Sa ginawa niya ngayon, sa tingin ba niya ay hindi siya maglakas loob
loob na patayin siya. Pagkatapos niyang magsalita, tinutukan niya ito ng baril, walang takot na inilapit pa ni Eric Swin ito sa kanyang puso. Tamang-tama ang pagdating ni Luding, nagkunwari silang nag-uusap at umalis si Eric Swin. Ngayong gabi, para maiwasan ang pagtatalik, nilagyan niya ng pampatulog ang alak. Ngunit hindi ininom ni Luding, hindi rin mapakali si Eric Swin sa kanyang silid at lumabas na may hawak na baril. Naghahanda na sanang mag-inuman ang dalawa nang marinig nila ang tunog ng baril. Kasabay nito, umuwi si Luxia Ocean, ang nag-iisang anak na babae ni Luding. Hindi siya sumasang-ayon sa kasalang ito. Kamamatay lang ng kanyang ina at nag-asawa na agad ang kanyang ama. Hindi lang isa kundi dalawa at ang nasa harap niya ay halos kasing edad niya lang. Nang aatake na sana siya, pumasok si Eric Swin at pinigilan siya. Ang galit na si Ocean ay umalis at kinailangan ding sumunod ni Luding upang suyuin siya. Pagkatapos malaman ni Zhang Rong na hindi natuloy ang pagsasama, binigyan niya si Xiao Chun ng isang bagay at sinabing gusto niyang tulungan silang magsama. Nakatanggap din si Eric Swin ng ilang gamot mula kay Zhang Kai. Gusto niyang paalisin si Man King. Nagtataka si Zhang Kai kung bakit hindi niya ipinaliwanag sa dalaga na hindi siya ang nakasakit kay Manxi. Sinabi ni Eric Swin na mas mapanganib iyon dahil magpupumilit siyang hanapin ang salarin. Pumunta siya sa silid ni Man King at balak sanang lagyan ng gamot ang tsaa. Nadiskubre niyang may kaya nagtago siya sa aparador. Pumasok si Xiao Chun sa silid at sinindihan ang insenso na ibinigay ni Zhang Rong. Sinabi niyang ang insenso ay nakakatulong sa sakit ng ulo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nahilo si Man King at naramdaman niyang mainit ang kanyang katawan. Si Zhang Rong ay nasa labas kasama ang isang lalaki. Nang makita niyang lumabas si Xiao Chun, sinenyasan niya itong pumasok. Gusto nitong gawan ng masama si Man King. Ang nasa loob ng aparador ay hindi sana dapat magpakita. Ngunit nang makita niyang ganito ang kanyang minamahal, inalis niya ang lalaki at inalalayan siya papunta sa kama. Ang insenso pala ay isang aphrodisiac na insenso at si Man King ay naramdaman na talagang mainit ang kanyang katawan. Tiningnan niya ang lalaki at hindi na niya makontrol ang sarili. Lumapit siya at niyakap ito at hinalikan. Tinawag ni Zhang Rong si Luding upang ipakita sa kanya ang magandang palabas, ngunit pagpasok nila ay wala silang nakita. Buti na lang at dinala na ni Eric Swin si Man King sa kabilang silid bago pa man, nagising siya at narinig ang pag-uusap ni Eric Swin at ni Xiao Ocean. Gusto siyang pakasalan ng bata, ngunit itinuturing lang niya itong kapatid na babae at mayroon na siyang minamahal. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng isang liham na nagsasabing umaasa siyang makukuha na niya ang Chamber of Commerce. Nagbalita rin si Zhang Kai tungkol sa isang taong namatay sa pier. Hindi na niya kailangang tingnan, hula na niya nakahawig iyon ng kaso ng kanyang ama at ni Manxi. Kaya nagpanggap siyang anak ng pamilya Lu para mag-imbestiga. Tila nasa atik ang sikreto, ngunit hindi pa siya nakakapunta roon kahit minsan. Pag-uwi, nakita niya si Man King na nakababad sa bathtub. Gusto niyang hiramin ang bathtub niya sandali. Nagtataka siyang tinanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin niya sa pagliligtas at pagkatapos ay pagpapaalis sa kanya. Gusto lang niya siyang protektahan. Sinabi niya na naglalaro siya sa apoy. Ngumiti lang siya at tiningnan ito. Napansin nila ang tawag ni Xiao Ocean. Pumasok si Xiao Ocean, ngunit nakita lamang si Eric Swin na nakababad sa bathtub. Humingi siya ng pera dito. Mabilis siyang pumayag at nagdahilan para paalisin siya. Sa wakas ay nakahinga rin si Man King na nagtatago sa ilalim. Ibinigay niya ang damit nito at umalis. Lumabas si Man King at nagtatakang nagtanong, gusto siya ni Luxia Ocean? Gusto rin ba niya ito? Niyakap niya ito at sinabi niyang natagpuan na niya ang tunay niyang pag-ibig 2 taon na ang nakalipas. Aalis na sana siya, ngunit binuhat siya nitong manatili. Inilabas ni Man King ang singsing. Ang singsing mula 2 taon na ang nakakaraan, dinala niya ito sa loob ng 2 taon. Umaasa na balang araw ay maibibigay niya ito. Ngunit huli na ang lahat, tiyan na siya nito. 2 tao ang magkayakap na umiiyak, subalit sa loob ni Man Queen ay may galit pa rin kay Luding. Naghintay siya, ngunit hindi dumating si Luding para makita ang eksenang ito. Dumating siya, ngunit may tumawag sa kanya upang asikasuhin ang trabaho. Mahigpit na hinawakan ang lighter sa kamay. Tinanong niya sa sarili kung bakit naging napakalupit niya noon upang saktan ang kanyang ate. Dumating si Xiao Tian upang makita si Man Queen. Binigyan siya ng malaking halaga ng pera at hiniling na umalis siya sa lugar na ito. Napakalaki nga, kung mayroon siyang ganoong pera 2 taon na ang nakakaraan, hindi sana nangyari ang lahat ng masasamang bagay. Kinuha niya ang lighter at sinunog ang papel na iyon. Nakita ito ni Xiao Tian at gustong manakit, ngunit pinigilan siya nito at sinampal ng 2 beses. Nang makarating kay Luding, minasahe ni Man Queen siya. Tinanong niya kung kailan nagsimula ang sakit sa ulo na ito. 2 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ang sagot na ito, nagulat siya, sinindihan niya ang sigarilyo. Nakita ni Luding agad ang pamilyar na lighter. Nagdahilan si Man Queen na regalo iyon ng isang kaibigan. Pagkatapos ay nag-schedule siya ng pagpupulong kay Ngachuan. Dahil sa kadalasang mga pagpupulong, gusto niya itong mag-aral sa ibang bansa, ngunit nag-aatubili itong tumanggi. Hindi alam ni Luding kung ano pa ang pinagkakaabalahan niya. Nang makita ang lighter na hawak niya, labis siyang nagulat, sinadya rin niyang ipakita ito sa kanya. Ito ang lighter na iniwan ng kanyang ama, ibinalik niya ito sa kanya at sinabing iyan ang nakapulot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung nawala ito. Nagalit siya nang marinig iyon at kinuyom ang kanyang kamao. Dumating si Ngachuan at binigyan si Man Queen ang tiket sa tren at sinabi na kung ayaw niyang mamatay, sumama siya sa kanya sa ibang bansa. Pumayag siya, ngunit kailangan muna nitong mamasyal kasama niya. Naroon din si Zhang Kai upang ipakita sa kanya ang relo sa sasakyan ng matanda. Hiniling ni Man Queen na bilhan siya ng pares ng hikaw. Pumunta ang dalawa sa tulay kung saan siya nagtapat sa kanya 2 taon na ang nakakaraan.
gusto niyang isuot niya ang mga hikaw para sa kanya. Tila napakamahal nila sa isa't-isa. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Luding. Nagalit siya at pinatapon si Nga Chuan sa ibang bansa. Ngunit tumanggi siyang umalis, iginiit na manatili. Sinasabi niya na lahat ay dahil sa panunukso niya at ipinakita rin ang tiket sa tren kay Luding. Tinitiyak niya na simula ngayon, hindi na magpapakita si Nga Chuan sa harap niya. Sa tren, mariing pinilit ng tiyo na umalis na siya. Ayaw rin niyang saktan ito. Ang lahat ay dahil sa nangyari sa ama ni Nga Chuan at sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Zhang Kai at nagbalita na dinakip ang dalaga. Pagkarinig nito, hindi na niya pinansin ang sinabi ng tiyo at tumakbo upang hanapin siya. Hindi maintindihan ni Man Queen kung bakit siya sinasaktan ng mga lalaking iyon. Isinusubsob nila ang ulo niya sa tubig. Nang makita nilang dumating si Nga Chuan, agad silang naglabas ng kutsilyo. Ngunit natalo niya silang lahat at iniligtas siya. Sa pagitan ng panaginip, nakita ni Man Queen siya. Sa sandaling ito ay may isa pang nakaligtas. Hinugot niya ang kutsilyo at sinaksak sila. Agad na sinalo ni Nga Chuan para kay Man Queen. Tumama ang kutsilyo sa kanyang puso. Masakit siyang tumingin sa kanya. Sumigaw siya na ayaw niyang mamatay ito. Buti na lang at nailigtas siya ng relo sa bulsa ng kanyang damit. Nang makita niya ito, agad niyang nakilala na ito ang relo ng kanyang ate. Marahil ang taong nanakit sa kanyang ate ay hindi si Nga Chuan, dinala siya sa bahay ni Lu para gamutin ang kanyang mga sugat. Sa pagkakataong ito, dahil sa kanyang pagkatao, nagkaroon siya ng malaking kontribusyon. Ngunit hindi niya maaaring gamitin ang kontribusyon upang burahin ang kasalanan. Ang isang tao ay hindi kailanman dapat magsinungaling. Ang pangalawa ay magsisinungaling na walang katapusan. Sa pagkakataong ito, si Man Queen o si Nga Chuan ang mamamatay. Pagkasabi nito, inabutan ni Luding si Man Queen ng isang bote ng lason. Ginawa niya ito dahil gusto niyang mabuhay siya. Nasa kanya ang karapatan sa pagpili. Nang marinig niya ang paglalarawan niya sa mga sintomas pagkatapos uminom ng gamot, nakita niyang katulad ito ng sa kanyang ate. Si Luding nga kaya ang nanakit sa kanyang ate. Hindi niya hahayaang mamatay si Nga Chuan. Sinabi niya ito at ibinuhos ang gamot at ininom sa dahilan na ayaw niyang gumanti sa kabutihan. Agad siyang pinigilan ni Luding, ayaw niyang mamatay siya. Kinuha na ng langit si Manhai, buti na lang at mayroon siyang yan, ayaw na niyang mawala pa siya muli. Pumasok si Chow, ang mayordomo, at nagbigay alam kay Luding na ang mga kidnapper ay hindi galing sa labas, tila ito ay gawa ng miyembro ng pamilya. Pagkarinig nito ay ipinadala niya ang mga tao upang bugbugin si Zhang Rong. Halos mamatay ito sa bugbog. Nagmakaawa siya at ang lahat upang siya ay patawarin. Hindi pa siya nasasaktan ng ganito mula pagkabata. Sumumpa siya na hindi pa tapos si Man Queen sa kanya. Siya naman ay ginagamot ang sugat ni Nga Chuan. Tinanong niya kung siya ba ang nanakit sa kanyang ate. Bakit nasa kanya ang relo ng kanyang ate? Ayaw pa rin niyang magsalita. Tinutukan niya ng karayom ang liig nito at nagbanta. Iginiit ni Nga Chuan na hindi niya sinaktan ang kanyang ate. Kung hindi naniniwala si Man Queen, maaari siyang kumilos kung gusto niya. Lumapit si Luding at nakita ang dalawa na naglalambingan at tiningnan pa siya ng mapanukso. Namutla ang mukha niya sa nakita. Sa pagtingin muli at mabilis na pumasok, sinabi ni Luding na ipaubaya na lang ito sa mga katulong. Hindi man lang nagtanong sa kanyang anak, sinisi niya ito kung bakit umalis sa tren. Hindi natakot si Nga Chuan at direkta siyang tinanong, ito ba ang kaligtasan na sinisiguro niya? Galit na galit si Luding at mahigpit na kinuyom ang kanyang kamay sa sugat ni Nga Chuan. Nagbanta rin siya kay Man Queen na huwag magkaroon ng anumang masamang pag-iisip. Kapag gumaling na si Nga Chuan, itatapon niya ulit ito sa ibang bansa. Sa labas, sinabi niyang maghanap ng mapagkakatiwalaang tao upang asikasuhin si Nga Chuan. Dumating si Zhang Kai at iniulat sa kanya ang tungkol sa insidente sa pantalan. Tila si Luding ay nagbebenta ng tao. Dahil may nalaman si Manhai noon kaya siya pinatay, kaya nasa panganib din si Man Queen. Pagkasabi nito, nagmadali siyang umalis ngunit hinarang siya ng mga lalaking may baril. Walang magawa siyang bumalik sa kanyang silid. Dumating si Xiao Tian na nagpasaya sa kanya dahil inakala niyang si Man Queen ito. Dumating ang dalagita para palitan ang kanyang benda, ngunit hindi niya kailangan. Nagbanta siya na kung magtatangka siyang saktan si Man Queen, hindi niya siya patatawarin. Samantala, siya ay inutusang magsuot ng cheongsam at pumunta sa ballroom para makipagkita kay Luding. Tila gusto niyang sariwain ang nakaraan. Mukha siyang mukha kay Manhai noon. Napagtanto ni Man Queen na nagpapalipas lang siya ng oras. Nasa panganib si Nga Chuan. Sa sandaling ito, dumating na rin ang mga hitman sa silid ni Nga Chuan. Siya naman ay nakatutok pa rin ng kutsilyo sa liig ni Xiao Tian at nagbabanta. Ngunit hindi natakot ang dalagita at binalaan din siya. Tingnan natin kung mabubuhay pa si Man Queen pagkatapos ng araw na ito. Tumakbo siya sa pasilyo, ngunit may isang waiter na may dalang baril sa kanyang harapan. Sumugod ang mga hitman, inasikaso silang lahat ni Nga Chuan at mabilis na tumakbo upang hanapin si Man Queen. Biglang umalingaw ang tunog ng baril na nagpatigil sa kanya. Sa kabutihang palad, pagkatapos makatakas kay Luding at makasalubong ang hitman sa pasilyo, nahulog niya ang baril, nakuha ito ni Man Queen at binaril siya. Tumakbo si Nga Chuan at labis na natuwa nang makitang ligtas siya. Masaya silang tumakbo patungo sa isag-iisa at yumakap sa kanyang bisi. Tuwang-tuwa siya dahil ligtas pa rin siya. Pagkasabi nito, siya ay nawala ng malay. Tumakbo si Luding at nasaksihan ang lahat. Dinala siya ni Nga Chuan sa kanyang silid. Nakita niyang nasa gitna ng panaginip ang mahal niya. Natatakot na tinatawag ang kanyang pangalan. Labis siyang naawa. Umaasa lang siyang maging ligtas siya. Hindi ba niya gustong patayin siya? Hanggang gabi magising siya. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Lahat ay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanya. Pagkatapos magtimpla ng gamot para kay Man Queen,
Queen. Bumalik si Nga Chuan at nakita si Xiao Tian na nakatutok ang baril sa kanya. Nagalit siya at tinutukan ng baril ang ulo ng dalagita at nagbanta, ngunit wala siyang magawa. Kung mamatay si Xiao Tian ay mawawala rin si Man Queen, magpakailanman, ginawa lang ito ni Xiao Tian dahil mahal niya ito. Ngayon, kung gusto niyang mabuhay siya, kailangan niyang sumang-ayon sa kondisyon ng dalagita. Iyon ay ang pakasalan si Xiao Tian. Pumasok si Luding at nakita ang eksenang ito at labis na nag-alala. Sumumpa siya na hindi niya maaaring mawala si Nian. Si Nga Chuan ay napilitang tanggapin ang kahilingan para kay Man Queen. Ngunit may isa siyang kondisyon, hayaan siyang diretsong makipag-usap kay Man Queen tungkol sa kasal. Sa gitna ng gabi, inimbitahan ni Nga Chuan si Man Queen na lumabas para mag-usap. Maingat niya itong sinuotan ng jacket dahil baka ginawin ito. Ano nang nangyari pagkatapos makatakas kay Luding hindi siya natakot at tumakbo upang hanapin siya. Masaya siyang ikinuwento sa kanya ang tungkol sa pagbaril niya sa hitman gamit ang baril. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang kasama niya ito, ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Hindi na nakasama ni Nga Chuan sa pagiging masaya si Man Queen. Nang marinig niya ito, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pakasalan si Xiao Tian. Hindi makapaniwala si Man Queen sa narinig, agad niya itong tinalian at binuhat sa kotse para ipahatid kay Zhang Kai. Alam niyang labis siyang kamumuhian nito sa paggawa nito. Para sa kanyang kaligtasan, wala na siyang ibang pagpipilian. Pagdating sa photoshoot, nagtaka si Luding nang hindi niya makita si Man Queen. Nagulat din si Nga Chuan nang marinig ang boses nito. Hindi pala siya nakalabas noong nakaraang gabi at tinakot si Zhang Kai na pauwiin siya. Nakita ni Luding na mas madaling itulak si Madam Pangalawa sa gilid para makatayo siya. Galit na galit si Man King nang makita niyang kinukuhanan ng larawan si Ji Chuan kasama si Xiao Tian. Kasabay nito ay dumating si Xianju para mag-ulat tungkol sa nangyari sa pantalan, kaya na-postpone ang photoshoot. Tila may nag-imbestiga pa rin sa pangyayari 2 taon na ang nakalipas. Nais ni Luding na ipasira ang lahat ng ebidensya mula noon. Nagpunta si Man King kay Ji Chuan para tanungin kung bakit niya ginawa iyon, dahil ba mahal siya ni Xiao Tian, dahil gusto niyang makuha ang komersyal na asosasyon, kaya hindi na niya ito mahal. Tumugon siya na tila nilulunok ang kanyang damdamin, pagkaalis niya ay tila siya nakahinga ng maluwag. Nagdala si Xiao Tian ng isang tumpok ng mga imbitasyon sa kasal sa silid ni Luding para ipasulat sa tiya. Kahit labag sa kanyang loob ay pumayag siyang tumulong, at dahil naroon si Ji Chuan, kaya siya pumayag. Habang nagsusulat, hindi niya nakalimutang magsalita ng matatamis na salita at gumawa ng ilang mapagmahal na kilos kay Luding para pukawin si Ji Chuan. Tiningnan niya ito at labis na nagalit. Gustong magpatahi ni Xiao Tian ng wedding gown, ngunit tumanggi si Ji Chuan dahil abala raw siya sa komersyal na asosasyon. Dahil abala siya, inimbitahan ni Xiao Tian ang isang sastre na pumunta para tahiin ang damit para sa kanya. Gusto ng dalagita na siya mismo ang kumuha ng sukat, ngunit agad siyang tumanggi. Gusto rin ni Luding na ipatahi si Man King ng ilang damit. Kinuha rin niya ang magandang tela para sa kanya na ikinaiinggit ni Xiao Tian nang makita. Ang lahat ay ibinibigay ng ama niya kay Man King at hindi sa kanya. Pagkaalis nila, kinuha ni Ji Chuan ang tela, ngunit pinigilan siya ni Man King. Tinanong niya kung talagang mahal niya si Xiao Tian. Galit siyang nagtanong pabalik, mahal niya ba ang kanyang ama? Labis na nagalit si Madam Pangalawa nang makita ang eksenang ito. Sinabi niyang maglagay ng kung anong gamot si Xiao Chuan sa sabaw ni Man King. Nang inihanda ang hapunan, tila naramdaman ni Ji Chuan ang panganib. Nagdahilan siyang abala si Madam Pangalawa, kaya ito na lang ang uminom. Sumang-ayon din si Luding, sa pagkuha ng sabaw ay sinadya niya itong itapon. Nang lumabas ang lahat, sinisi niya si Xiao Chuan. Natatakot itong nagsabing hindi siya ang gumawa. Sinabi ni Man King na masaya ang kinabukasan, kaya dapat na maging magaan ang paghawak sa nangyari ngayon. Sumang-ayon din si Luding kay Man King. Sinabi niyang dapat nang matulog ng maaga ang lahat. Pagkatapos ng pangyayari ay sinisi ni Zhang Rong si Xiao Chuan sa kakulangan ng bilis ng pagkilos na nakaapekto sa kanya. Nakita ni Man King si Zhang Kai at nagtatakang nagtanong tungkol kay Ji Chuan. Mahal ba talaga niya si Xiao Tian? Bakit niya gustong pakasalan ito? Lagi siyang nanunukso at nakikipaglaro sa kanya. Nagpamali ito ng pagkakaintindi. Pagkatapos ng lahat, hindi naman pala siya isang mabuting uri ng lalaki. Nainis si Zhang Kai sa narinig. Umalis siya at nang marinig niyang sinabi ni Man King na walang puso si Ji Chuan, ay hindi siya nakapagpigil at bumalik upang sabihin, ginawa ng binata ang lahat para sa kanya, tapos sasabihin niya iyon sa binata. Kinain ba ng aso ang konsensya niya? Nang malaman ang tungkol sa nangyari ay labis na nagsisi si Man King. Hinabol niya si Ji Chuan at niyakap siya. Alam na niya ang lahat. Humingi siya ng tawad dahil sa pagkamali ng pagkakaintindi sa kanya. Niyakap ang mahal niya sa kanyang dibdib. Mula ngayon marahil ay hindi na siya nito mapoprotektahan. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Ikinuwento ni Ji Chuan sa kanya ang lahat. Si Luding marahil ang sumakit kay Man Xi. Ang lahat ng lihim nito ay nasa itaas na silid. Ngunit umaasa si Ji Chuan na huwag siyang kumilos ng mag-isa sa bagay na ito. Hayaan siyang mag-imbestiga. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay protektahan muna ang sarili niya. Sa kasal na magaganap bukas, sasamantalahin niya ang pagkakataong iyon para pumuslit at mag-imbestiga. Sinabi niya iyon kahapon, ngunit kinabukasan ay gusto nang kumilos ng mag-isa si Man King. Nang makita niya ito, hinila siya ni Ji Chuan at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Gusto lang daw niyang tulungan siya. Si Luding ay lumapit at papasok sana nang makita niya ang dalawang naglalambingan. Inakala niyang si Xiao Tian iyon, kaya hindi siya nagbigay pansin. Ngunit pagbaba ay nakita niya ang dalagita roon kaya dali-dali siyang bumalik. Ngunit wala siyang natuklasan.
Ang totoo, umalis na si Man King kanina. Paikot-ikot siya para makahanap ng paraan para umakyat sa itaas na silid. Alam niyang si Madam Pangalawa lang ang pinapayagang umakyat doon. Kaya nang makita niya ito ay sinabihan niya agad ito ng mga salitang nakakapukaw. Ilang salita pa lang ang nasasabi, ngunit agad nang bumulala si Zhang Rong ng lahat. Ipinagmamalaki niyang sinabi na tanging ang asawa lamang ng pamilya Lu na nagmamay-ari ng jade tablet ang makakaakyat sa itaas na silid. Naglingkod siya sa pamilya Lu ng ilang taon, kaya natural lamang na siya ay mamahalin ni Luding. Sa kasalan, ipinahayag pa ng lola ang hiling niya na huwag sanang maging tulad ni Madam Pangalawa si Man King. Ilang taon ng kasal, ngunit hindi pa rin siya makapagbigay sa kanya ng apo na karga-karga. Gusto niyang bigyan siya ng 2 at 3 matabang sanggol para makapanatag na siya at makasama ang asawa niya. Nang marinig ito ni Zhang Rong ay hindi siya nakapagpigil at lumapit para putulin ang usapan. Hindi pa man nagsisimula ang kasayahan ay mayroon ng masamang balita ang kliyente mula sa ibang bansa. Si Amy Smith ay pumunta rito dahil sa pagkaantala ng pamilya Lu sa paghahatid ng produkto. Nang makita niya ito ay natigilan si Luding at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Nagbigay pa ito sa kanila ng isang relo. Ayon sa kanilang tradisyon, ang pagbibigay ng relo ay sumpa ng maagang kamatayan. Sa gitna ng matinding pagsubok ay tumayo si Man King para magpaliwanag. Nagulat si Smith sa husay niya sa banyagang wika. Hinawakan niya ang kamay niya at pinuri si Luding na mayroon itong napakagandang asawa. Nagalit si Jichuan sa eksenang ito at inagaw ang kamay nito. May inilagay siyang badge sa kamay nito. Nagbabala na baka gusto nitong magsimula ng gulo. Sa huli nagkasundo silang dalawa at uminom ng alak. Habang pinagmamasdan ang lighter ng kanyang ama, naalala ni Jichuan ang dating tagpo, ang kanyang yumaong ama sa harap niya at wala siyang magawa. Nang marinig niya si Zhang Kai na nag-uusap tungkol kay Man King ay labis siyang nagalit at sinakal niya ito. Habang si Man King naman ay abala sa paghahanap ng lason sa silid ni Zhang Rong. Nang makita niyang may tao, nagtago siya sa loob ng aparador. Dahan-dahang lumapit ang mga yabag, mabuti na lang at si Jichuan ang nagbukas. Sinabihan pa niya itong maglaro para sa kanya. Kung si Madam Pangalawa ang nagbukas ng pinto, patay na sana siya. Maya-maya ay pumasok na si Zhang Rong. Mabilis ding nagtago si Jichuan sa aparador. Naglaro pa sila habang nagtatago. Tinakpan niya ang bibig niya. Tinakpan niya ang bibig niya, walang gustong magpatalo, hanggang sa kinagat ni Man King siya bago siya bumitaw. Hindi nakita ni Madam Pangalawa ang hinahanap kaya inakala niyang nasa aparador at hinanap. Tanging isang pinto lang ng aparador ang pagitan nila. Mabuti na lang at tinawag siya ni Xiao Chon, kaya nakataka sila. Gusto ni Man King na ibigay ang laso na ito kay Luding para paalisin niya si Madam Pangalawa sa bahay. Nag-uusap sila nang lumapit ito. Nagdahilan si Man King na tutulungan niya si Jichuan sa paghahanda para sa piging upang makalusot. Binalaan siya ni Luding, tila ang pagiging malapit niya kay Jichuan ay hindi ayon sa relasyon ng pamilya. Siya ang pinakamalaking alalahanin niya, kaya huwag na huwag niya siyang bibitin. Umuwi si Zhang Rong sa kanyang silid na galit dahil ang tumpok ng damit ay para lang kay Man King. Determinado siyang paalisin ito sa bahay. Kaya ginamit niya ang kapatid ni Xiao Chon para pilitin itong gumawa ng masama. Ang ilagay ang ledger sa silid ni Man King. Hindi pa alam ni Man King ang tungkol sa nangyari nang ipatawag siya ni Luding upang tanungin. Kinainggitan na siya ni Zhang Rong noon pa kaya agad niyang ibinunton ang lahat ng sisi sa kanya. Tinanong ni Luding kung ano ang opinyon ni Jichuan. Kung kinuha iyon ni Man King ay malalaman iyon sa pagsusuri ng kanyang silid. Ginatungan pa ni Madam Pangalawa, idinagdag niya na kung makita ang ledger, paalisin si Man King sa bahay ng pamilya Lu. Galit na sinabi ni Luding na hindi siya pumunta roon para makipagkasundo tungkol sa pagpapaalis o hindi ng tao. Sa ngayon, ang kailangan niya lang ay hanapin ang ledger. Ang libro ay dinala ng tagapaglingkod at ito ay nasa silid ni Madam. Tinanong ni Luding si Man King kung totoo bang siya ang umakyat sa itaas na silid. Namumula ang mga mata niyang sinabi na hindi niya mahal ang kanyang kapatid. Nagdududa siya sa kanya, kaya pala tama ang lahat ng sinabi ni Zhang Rong. Wala siyang pakialam sa kanya, parang isang estranghero lang. Nang makita ang eksenang ito ay natahimik si Luding. Tiningnan ni Jichuan ang libro at sinabing puting libro ito. Tila guminhawa si Luding. Kinuha niya ang libro at ipinakita kay Madam Pangalawa. Kasabay nito ay ibinaba ni Xiao Chon ang tunay na libro at ang liham ng sumbong. Sinabing nasa silid iyon ni Madam Pangalawa. Dito na natakot si Zhang Rong. Siya ay pinagtaksilan, lumuhod at umiyak na humihingi ng tawad kay Luding. Ngunit dahil sa pinagsamahan nila bilang mag-asawa sa loob ng maraming taon, sapat na ang paalisin siya sa bahay. Kung hindi, patay na siya. Mabilis niyang pinakuha ang jade tablet. Galit na kinuha ni Zhang Rong ang hairpin at sumugod kay Man King. Biglang umalingaw ang tunog ng baril. Si Luding ang bumaril. Ang eksenang ito ay nagpanginig sa lahat sa takot. Pagkatapos ay lumapit si Luding at ibinigay ang jade tablet kay Man King. Nagkunwari itong kalmado para linlangin siya. Pumunta siya sa silid ni Jichuan at mabilis siyang ginamot ang sugat. Ngunit ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng kalungkutan. Tinanong niya kung bakit hindi siya masaya na nakuha na niya ang jade tablet. Natatakot ba siya? Kung madaling nagawa ni Luding ang gawin iyon kay Madam Pangalawa, magagawa rin niya iyon sa kanya. Hindi niya alam kung mapoprotektahan pa niya ito. Mumiti ito sa kanya. Kung nakarating na sila rito, ano pa ang dapat
katakot. Itutuloy niya ito hanggang sa huli, binigyan niya ito ng sugar candy, ngunit hinalikan niya ito at inilagay ang candy sa bibig niya, napakatamis. Nang matanggap ni Man King ang jade tablet, ay agad siyang umakyat sa itaas na silid, natagpuan niya ang kahon ng alaala ng kanyang ate. Sa loob nito ay 2 litrato ni Manxi at Luding. Kung mahal siya nito, bakit niya ito pinatay? Niloloko ba siya ni Jichuan? Matapos ayusin ni Luding ang kaso ni Madam Pangalawa, ay nakatanggap siya ng balita na ang pera ni Manxi ay in-withdraw lahat pagkatapos niyang mamatay. Tila mayroon pa siyang ibang kamag-anak. Kailangang hanapin ni Luding ang natitirang kamag-anak ni Manxi sa lahat ng paraan, kaya naglatag siya ng plano na dalhin ang mga gamit ni Manxi sa istasyon ng pulisya. Ang darating ay babarilin, hindi alam ni Man Queen ang tungkol dito, kaya pumunta pa rin siya para kumuha. Buti na lang at hinila siya ning Hotsuyen, kundi nalagay siya sa panganib. Ngunit sinisi niya pa rin ito, dahil kung mahal na mahal ni Lofdin si Man Efi, bakit niya pinatay ang kanyang ate? Niloloko ba siya nito? Nakita rin niyang nagpaputok ito, alam ning Hotsuyen, na kahit anong paliwanag niya ay hindi siya nito paniniwalaan. Pero hindi siya ang nagpaputok, nagpumilit pa rin kunin ni Man Queen ang gamit ng kanyang ate, kaya niyakap siya nito. Sakto namang dumaan si Tian Chu at nakita ang eksena, lumapit siyang maihawak na baril at nagreklamo ng ilang sandali, pero buti na lang at pinatawad pa rin sila. Sa istasyon ng pulis naghintay siya, pero wala pa ring dumating. Sinisi niya ang mga walang silbing pulis, ngunit may mas mainit na balita. Ang pagkatao ni Sukinya ng ikatlong ginang ay peke. Narinig ni Tian Chu ang balita, kaya umuwi siya agad para sabihin kay Lofdin. Ngunit dumating si Man Queen, kaya hindi na lang siya nagsalita. Pagkatapos, pinaimbestiga niya si Man Queen. Pumunta si Hotsuyen sa silid niya at nakita ang mga dokumento ng investigasyon kay Man Queen, kaya napagtanto niyang may paparating na panganib. Hinila ning Hotsuyen si Man Queen sa isang tahimik na lugar. Gusto niyang tumakas na siya agad dahil nabubunyag na ang kanyang sikreto at magiging napakadelikado kung mananatili pa siya. Nag-uusap sila nang hindi nila alam na si Tian Chu ay nakatayo sa likod at narinig ang lahat. Narinig niya ito at agad niyang nakilala na si Man Queen ang kapatid ni Man E. Noong taong iyon nakita niyang binaril ng Hotsuyen ang kanyang ate, kaya malamang nagdududa pa rin siya, kaya bumalik siya para maghiganti. Nakita ni Tian Chu na nasa panganib si Hotsuyen. Pagdating ng Hotsuyen, pumunta agad si Tian Chu para sabihin sa kanya ang nalaman niya, ngunit hindi niya alam na niya ang lahat mula pa sa simula. Pagkatapos ay niyaya ni Tian Chu si Man Queen sa pier. May hawak siyang baril at tinakot siya, pinilit siyang sabihin ang kanyang tunay na pagkatao. Saktong dumating si Hotsuyen at binaril ang baril sa kamay niya. Kahit kaaway niya ang kanyang tiyuhin, desidido pa rin siyang protektahan ang mahal niya. Biglang nagkaroon ng pag-atake ang mga dayuhan. Mabilis na itinulak ni Tian Chu ang dalawa at siya na lang ang naiwan para lumaban. Hindi mapakali si Hotsuyen para sa kanyang tiyuhin, kaya bumalik siya. Ngunit huli na, tumama na ang bala kay Tian Chu. Bago siya umalis, sinabi niya kay Man Queen, hindi si Hotsuyen ang nanakit sa kanyang ate, kaya huwag sana siyang magtanim ng galit dito. Tinamaan din ng bala si Hotsuyen. Bagamat sugatan, labis siyang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang minamahal na tiyuhin. Bigla siyang nawalan ng malay. Ang init ng kanyang katawan ay parang nagliliyab. Umiyak si Man Queen sa takot. Sinubuan niya ito ng tubig. Nagdasal na sana huwag siyang mamatay. Hindi pa sila kasal, dapat silang mabuhay hanggang sa maging ubanin at mawalan ng ngipin. Mahal na mahal niya ito, kaya humihingi siya ng kaligtasan. Pagkatapos ng isang gabi, sa wakas ay bumalik na sa dati sing Hotsuyen. Nabalutan na ang sugat, bumaba na rin ang lagnat, at pagkatapos ay tumakbo at naglaro sila ni Man Queen. Pagkatapos, nagpakita sila ng pagmamahal at pag-iibigan sa kama. Pagbalik ng Hotsuyen sa bahay ay nakatayo na si Lofdin at naghihintay sa kanya sa pinto. Tinanong niya kung alam niya kung nasaan ang kanyang tiyuhin. Bagamat alam niya at labis siyang nalulungkot sa loob-loob niya, sumagot pa rin siya ng hindi. Inimbestigahan na rin ni Lofdin ang pagkamatay ni Tian Chu at inayos ito ng maayos. Gusto niyang patayin ang mga dayuhan at ilibing kasama. Sa wakas, ikinuwento niya ito kay Hotsuyen, tila napakatagal na nilang inaapi. Sa susunod na transaksyon, gusto ni Lofdin na magplano para ipaghiganti si Tian Chu. Ang A.E. Smith na dumating para makipagtransaksyon ay kasing libog din ng lahat ng baliw na lalaki. 2 babae ang hawak sa magkabilang kamay. Bago kumilos, masinsinang pinayuhan ng Hotsuyen si Man Queen, iisa lang ang pagkakataon. Hindi sila magpapatalo, tapos niyakap niya ito ng mahigpit. Pinayuhan din siya ni Man Queen na mag-ingat, malapit na ring dumating si Lofdin, kaya kailangan na nilang umalis. Gayunpaman, gusto pa niyang yakapin ito ng mas matagal, kaya hinalikan niya ito. Saka lang umalis si Hotsuyen, dumating si Lofdin at masayang tumingin sa kanya. Nang makita ang kanyang kamay, nagtanong siya. Sinabi ni Man Queen na ito ay isang T-clip na pinili niya para sa kanya. Kaya ano pa ang hinihintay? Isuot mo na sa akin. Doon na napagtanto ni Hotsuyen na nawawala ang kanyang T-clip. Matapos isuot ng bida ang clip, umalis na si Lofdin para sumakay sa barko at dalhin ang isang tao kung saan. Kinaumagahan, habang nakikipagtransaksyon si Hotsuyen kay A.E. Smith, tumakbo ang alagad at nagulat na may nangyaring masama kay Lofdin, kaya binatigil ang transaksyon. Paglabas nila, nakita nilang patay na si Lofdin. Akmang aalis na sana si A.E. Smith nang bunutin ng bida ang baril para takutin at imbestigahan siya. Ngunit wala talaga siyang ginawa at walang matibay na ebidensya, kaya hinayaan lang siyang umalis. Umiyak nang umiyak si Xiao Tian nang makita niyang patay na ang kanyang ama. Bigla niyang nakita ang jade token ni Man Queen sa kamay ni Lofdin, kaya
kaya sinisi niya ang bida na siya ang pumatay sa kanyang ama. Nagulat din si Manquin dahil matagal nang nawawala ang token na ito at nasabi na rin niya kay Lokdin. Nakita ng lahat na nagalit si Xiao Tian kaya kinalagkad nila siya palayo. Lumapit din ang bida para aliwin ang kasintahan at sinabi ang kanyang hinala kay Ian Smith na ito. Narinig ng bida at gusto niya itong hanapin agad pero pinigilan siya ni Hot Suyen at gusto niyang ipagpatuloy ang transaksyon kay Ian Smith para mag-imbestiga pa. Kinabukasan, hinanap nila ang lalaki at kinausap at nalaman nila na nauna nang pumunta doon si Xiao Shu. Dahil ampon ang lalaki, hindi siya makapangako kaya kailangan pa itong pag-aralan. Abusado na rin daw ito kaya umalis na agad. Nang gabing iyon, ang bida mismo ang gumawa ng stir-fried noodles para kainin ng kanyang kasintahan pero wala siyang gana. Nagkusa ring kumain si Hot Suyen at sinabing maanghang daw at medyo maanghang. Nang makita niyang ganoon ang mahal niya, hinalikan agad siya ng bida at nawala na ang anghang. Talagang isang ilusyon, aakmang subuan na sana niya ito pero nasusuka at naduduwal naman siya kaya hindi na lang itinuloy. Nagkunwari ring nagalit ang bida at sinabing huwag na niyang alalahanin ang tungkol sa Chamber of Commerce dahil nandito naman siya. Magpahinga lang daw siyang mabuti. Isinagawa na rin ang libing ni Lokdin. Sa gitna ng kaguluhan, si Xiao Tian ay naninindigan pa rin na sinaktan ng ikatlong tiya ang kanyang ama at nagsalita ng malakas. Hahanap din ng magpapanggap na testigo pagkatapos ay mag-uutos na hulihin at ikulong ang bida para ilibing kasama ng kanyang ama nang hindi nakikinig sa paliwanag nito. Si Hot Suyen naman ay inutusan si Zhang Kai na imbestigahan si Fu. Dinakip, tinalian at tinakot ng baril ng bida. Umamin itong binayaran siya para magsinungaling. Pagkatapos kalagkarin si Fu, kinalagan niya si Zhang Kai at nagpahayag ng intensyon na sumali sa makabayang organisasyon at agad naman siyang tinanggap. Nagtataka si Hot Suyen kung bakit hindi pa niya inaksyonan agad gayong may baril at tauhan naman siya. Paliwanag ni Zhang Kai na ang organisasyon ay kailangan ng ebidensya, kaya maghintay muna. Kinabukasan naganap ang libing ni Lokdin at gusto ng kanyang anak na ilibing din ang ikatlong tiya kasama ng kanyang ama, ngunit dinala ng bida si Fu. Inamin niyang nagsinungaling siya, ngunit nang aakmang ibubunyag na niya kung sino ang nasa likod, pinatay siya ni Xiao Tian. Gusto pa rin niyang sumama si Manquin sa kanyang ama, ngunit dumating ang lola niya para pigilan silang dalawa. Ipinahayag din niya sa lahat na buntis ang bida, na ikinagulat ng lahat at ang ari-arian ng pamilya Lu ay dapat iwan sa sanggol sa sinapupunan. Sa huli, nakatakas siya sa kapahamakan, ngunit nang makipag-usap siya sa kasintahan niya pag-uwi, medyo malamig ito. Lumabas na nag-aalala lang pala ito para sa kanya, kaya ganoon ang ikinilos niya. Mabuti na lang at naghanda na si Manquin ng maaga. Nang makita niyang hindi niya kayang harapin si Xiao Tian, ay pinakiusapan niya si Xiao Chun na tawagin ang lola niya. Alam lang din ng bida kamakailan ang tungkol sa bata sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos ay nag-aliwan silang dalawa at naglaro pa ng ubas para magkaroon ng dahilan para magpakita ng pagmamahal at halikan pa. Pagkatapos maghalikan, nag-aya silang mag-date at magsindi ng paputok. Pero bakit ba naman ganun ang babaeng ito? Konting-konti lang ay nagpapakita na ng sobrang pagmamahalan sa publiko. Nagpatuloy silang dalawa sa pagdidate, nagcamping at nagsindi ng apoy, at nangako sa isa't isa na mananatili sila magpakailanman at magpoprotekta at mag-aalaga. Nag-pinky swear pa sila para panindigan ang pangako. Nagtitigan sila ng matagal at pagkatapos ay pumasok sila sa tolda para mag-enjoy ng isang mainit na gabi sa labas ng gubat. Kinabukasan, dinala ng alagad ang test results ng bida. Tila nagulat pa rin si Xiao Tian at hindi makapaniwala. Ngunit kahit pa totoo, nagplano pa rin siyang lasunin ang bida para hindi ipanganak ang bata at manahin ang ari-arian ng pamilya Lu. Samantala, si Hot Suyen ay nagdala ng sopas at sinubuan ang kanyang kasintahan. Pagkaalis niya, sumakit ang tiyan nito at dumugo. Gusto na sanang tumawag ni Xiao Chun ng doktor, ngunit sinabi ni Manquin na huwag na. Matapos marinig ang ulat ng alagad tungkol sa paglason, dumating si Xiao Tian na may kumpiyansa at pinaalis ang abogado ng Chamber of Commerce. Sakto namang dumating ang bida para pumirma ng mga dokumento. Iniisip ni Xiao Tian na nagtagumpay siya sa paglason, kaya sinabi niyang gusto niyang suriin kung talagang buntis ang ikatlong tiya. Ang doktor na tinawag niya para kunin ang pulso ni Manquin ay natuklasan na siya nga ay buntis. Lumabas na alam na ng bida ang pakana niya. Sa galit, pinaalis niya ang abogado at ang doktor. Sakto namang dumating ang bida kasama ang mga pulis. Lumabas na tumawag ang bida dahil may nakita siyang pulbos na hindi alam ang pinanggalingan sa kwarto ni Xiao Tian. Nang makita ito ng pulis, natuklasan nila na ito ang lason mula sa kaso ng pagpatay sa Chamber of Commerce. Nagulat si Xiao Tian at nasambit na pampalaglag ang binili niya at hindi ang lasong ito. Nagmakaawa siya kay Hot Suyen pero hindi siya nito pinagbigyan at sinabihan siyang magpaliwanag sa presinto. Kaya, dinala ng pulis si Xiao Tian sa presinto na may galit habang ang magkasintahan naman ay masaya. Sa presinto, gusto pa ring magiganti ni Xiao Tian kaya nagpatuloy siyang mag-imbento ng kwento at isumbong ang mga transaksyon ng Chamber of Commerce. Pinayuhan ng pulis si Xiao Tian na pag-isipan itong mabuti. Bagamat hindi pa kailanman inimbestigahan ng presinto ang mga negosyo ni Lokdin, may kinalaman naman ito sa mga interes ng kalahati ng Timog Bayan. Ang bagay na hindi makukuha ni Xiao Tian ay sisikapin niyang sirain sa lahat ng paraan. Pagkatapos, inutusan niya ang pulis na sabihan si Hot Suyen na piyansahan siya palabas sa bulok na lugar na iyon.
Mamaya, ang dumating ay hindi ang bida kundi si Ethan Quinn. Magkasama silang nagkaharap sa istasyon ng pulis. Sinabi rin ng bida ang mga kasalanan na ginawa sa kanya ni Ethan Quinn tulad ng pag-uutos na ipakidnap siya at lunurin. Nag-utos din siyang patayin siya at ginamit pa ang buhay niya para pilitin si Ethan Quinn na pakasalan siya. Pagkatapos ng pagtatanong na hindi na nakapagsalita si Ethan, umalis na si Ethan Quinn. Nagkita rin ang bida at ang lalaking bida kay Smith para pag-usapan ang negosyo. Hindi siya nag-ingat at pumirma sa isang kontrata para mag-supply ng mga produkto at ipinagbabawal na substansya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tao mula sa organisasyon at nahuli si Smith. Umuwi na sila sa harap ng puntod ng kanilang ama at kapatid para ipaalam na matagumpay ang paghihiganti. Nang sinunog ni Ethan Quinn ang larawan ng kanyang kapatid kasama si Devi, napansin ni Ethan Quinn na kakaiba ang posisyon nito. Pagkatapos, tinanong niya ang tungkol sa orasan at tumakbo ang bida pabalik sa kanyang silid para kunin ito. Pumasok din si Terence Key para magulat na ang iligal na negosyo sa pantalan ay patuloy na isinasagawa. Nagulat ang bida dahil akala niya ay tumigil na ito. Tinanong niya si Terence Key kung may iba pa bang naninigarilyo sa pamilya Beth bukod kay Devi. Sa pagkakaalala ni Terence Key, wala na. Doon na nalaman ni Edith Swin na ang kanyang ama ay hindi naninigarilyo, ngunit may lighter sa bangkay nito, kaya si Devi ang salarin. Kung siya ang naglason, hindi siya maaaring mamatay at maaaring nasa panganib ang bida. Sa kabilang banda, nang makuha ni Van Quinn ang orasan, lumitaw si Devi. Nagulat siya na buhay pa ito. Nakita niya ang banta mula kay Smith at bilang babala, ginamit niya ang taktikang ito para lokohin ang lahat. Gusto ni Devi na maging formal na asawa niya ang bida upang hindi na niya imbestigahan ang kanyang mga kasalanan. Dumating na rin ang araw ng kasal. Si Lodeto ay masaya sa mga papuri mula sa lahat. Ang bida ay pumunta na dito upang iligtas ang kanyang minamahal. Sa ibaba, ang mga tauhan ay tumatakbo upang mag-ulat ng sitwasyon at ang paghahanda sa pag-ambush kapag dumating si Keith Swing. Sa itaas, dahil sa pag-aalala sa kanyang kasintahan, ibinigay ng bida ang orasan sa kanya at gusto niyang umalis na agad si Keith Swing. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan pa rin niyang maging romantiko at hinalikan siya. Si Keith ay umakyat at napansin ang kakaiba kaya kinuha niya ang baril. May naramdaman din ang bida at itinutok ang baril sa pinto. Nagsimula silang magpaputok na nagdulot ng gulat sa mga tao sa ibaba na tumatakbo ng nagkakagulo. Binuksan ang pinto, ngunit naubusan ng bala ang baril ni Lodefi, kaya nanatili siyang nakatayo. Hindi maintindihan kung bakit may natitirang bala si Swin, ngunit hindi niya ito tinapos at hinayaan lang itong tumakas. Sa ibaba, napalibutan siya ng mga tao ni Devi. Bumaba ito na may ngiti sa labi at sinabing si Quinn ay isang kapalit lamang. Nagalit si Swin dahil sa dami ng sinaktan ng matanda, ngunit wala pa ring pagsisisi. Kinuha niya ang orasan at binuksan ang magkabilang panig at mailumabas na papel. Nang basahin ito, nalaman niyang ito ay impormasyon tungkol sa pakikipagsabwatan ni FEDE sa mga taga-kanluran sa pagbebenta ng mga kababayan at sa pagpatay sa kanyang kapatid. Hindi pa rin niya inaamin ang kanyang ginawa at sinisi si Inihai dahil kinuha niya ang kontrata at nais niyang ilantad ang negosyo ng matanda. Nang matuklasan ito ni FEDE, pinainom niya si Inihai ng lason para manahimik. Mahal pa rin niya ito, ngunit hindi niya maaaring hayaang ibunyag ang lahat kaya ginawa niya iyon at sinisi pa ang bida sa pagpatay. Ngunit ang totoo, hindi ganoon, siya mismo ang nagpakamatay para makalaya. Dahil mahal na mahal pa rin niya si Inihai, hindi niya ito makalimutan sa loob ng maraming taon hanggang sa makilala niya ang bida. Alam na alam niyang kapatid niya ang babaeng mahal niya, ngunit sinikap pa rin niyang manatiling tahimik at nais niyang makasama si Edith Quinn. Ngunit pinili ng bida na sumunod kay David Swin at kung susuko ngayon ang bida, palalayain niya ang dalaga. Nang marinig ito, umayag si David Swin dahil gusto niyang mabuhay si Edith Quinn ng tahimik. Matapos bugbugin ang binata, binanggit niya ang yumaong ama nito. Sinabi ng bida na hindi karapat-dapat si David na banggitin ang kanyang ama at nalaman niya na si David ang sumira sa kanyang ama. Magkapatid pa sila, ngunit ang ama ng bida ay tumutol at pinigilan ang kagustuhan ni David na magbenta ng tao sa kanluran. Hindi niya kailangan ang maruming pera mula sa ganoong gawain at ayaw niyang maapektuhan ang trade association. Agad na nilagyan ni David ng lason ang saa at ininom ng kapatid niya at nagkunwari siyang nagsisisi. Dahil hindi nag-iingat, ininom ito ng ama ng bida at nalason, ngunit nakuha niya ang lighter ni David. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghaharap ni Swin at David. At ang bida ay namagitan at nagmakaawa dahil ayaw niyang mawala ng buhay ang kanyang kasintahan. Nakita niya na mamamatay na sila pero nagkukunwari pa ring sweet kaya inalok niya ang mangkok ng lason at pumili ang isa sa kanila. Ininom sana ni Avis Quinn ngunit nakawala ang bida at kinuha ang mangkok at ininom ito. Matapos malason, bumagsak si Swin ngunit pinilit niyang bumangon at kinuha ang singsing upang isuot sa daliri ng bida. Akala nila ay tutuparin ni Lodesu ang pangako na palalayain si Avis Quinn ngunit gusto niyang magkasama silang mamatay. Biglang pumasok ang mga tauhan para magulat na maraming tao sa labas at lumabas na ang mga miyembro ng makabayang organisasyon ay dumating upang hulihin ang kontrabida.
Ipinaliwanag din ni Ingrid Swin sa bida na kailangan nilang magpalipas ng oras para makuha ang ebidensya ng mga krimen ni SEDE at hulihin siya. Kinuha niya ang papel na may matibay na ebidensya na isinulat ni MFE at ibinigay kay Tirenkay. Kaya, nagtagumpay siyang matuklasan ang katotohanan sa pagpatay sa kanyang ama at sa pananakit sa kanyang mga kababayan. Nang makita niyang dumudugo ang kanyang kasintahan, nais ni Ms. Quinn na tapusin si Lodethe. Nagkunwari itong kaawa-awa at nagmakaawa, ngunit nang hindi nakatingin ang lahat, kinuha niya ang maliit na baril at pinaputukan ang bida. Agad siyang sinalag ni Eltix Swin at binaril si Tisideti. Ang bida ay nasugatan at nalason kaya ngayon ay labis siyang naghihirap. Kinuha niya ang maliit na baril at hiningi ang tulong niya na umalis sa mundo sa parehong paraan na hiningi ng kapatid niya si Elfie sa kanya. Hindi magawa ni Ms. Quinn na gawin iyon sa kanyang minamahal at umiyak ng sobra habang inaalala ang mga sandali na magkasama silang naglakad sa tabi ng ilog. Ang paborito niyang kainin ay malt candy kaya ginamit niya ang pera ni Eltix Swin para bilhin ito. Kinuha ng binata ang candy at sinabi na noong namatay ang kanyang ama, may isang bata sa tabi ng ilog na nagbigay sa kanya ng malt candy para aliwin siya. Naalala niya rin na nagbigay siya noon ng malt candy sa isang batang lalaki at noong panahong iyon ay labis na umiyak ang bata. Nang may maalala ang bida, hinalikan niya ang kanyang minamahal. Sa kasalukuyan, sumali na rin ang bida sa Partido Komunista. Sinabi rin ni Tirenkay ang bilin ni Ingrid Swin sa kanya na sana ay mamuhay siya ng maayos at umalis na sa Nancheng. Tinanong ni Ms. Quinn kung nasaan ang kanyang kasintahan, ngunit hindi alam ni Tirenkay. Kaya, nagpasya siyang manatili sa Nancheng dahil ito ang magiging simula ng isang bagong panahon. At gusto rin ni Ms. Quinn na tapusin ang misyon na hindi natapos ni Ingrid Swin. Sa sandaling ito, bumalik ang bida at binuksan ang pinto ng bodega at nagmadali silang yakap ang isa't iisa. Nagtapos na ang pelikula dito, isang masayang pagtatapos para sa pag-ibig na dumaan sa maraming pagsubok. Salamat sa inyong interes at pagsubaybay. Kung sa tingin ninyo ay maganda, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para magkaroon ako ng inspirasyon na gumawa ng mga bagong video. Ngayon, paalam at hanggang sa susunod na mga video.